Good morning mga katornilyo. 10-wheeler Isuzu Gigamax. Yan yung panibago kong pakyaw ngayon mga katornilyo. Ito yung aking gagawin. Baba ng bogi ng tandem. Bogi bushing sira dito. Dahil sira na dito yung bushing niya. Yan. So papalitan niya mga katornilyo, ibababa yung isang buong bogi, yung tandem. So yan may tama. Ito yung mga katornilyo dito. Tanggalin ko muna tong dalawang bolt na to. Ito yung pinakatakip ng bogie pin at bushing. Makikita yan kung makikita yan pag sira na yung bushing. Tatanggalin tong pinakatakip niya na spacer. Kasi kumiskis na dito yung U-bolt, kumiskis na dito sa chassis. Yan, dito chassis yan. So tatanggal ito. So yan ang mga katornilyo, ang laki na ng awang. Yan, ano na, pudpud na yung bushing nya. So itong sa bilog na to, ito yung bogie pin. Ito yung may nakatusok na guide. Yan, ito naman sa gilid, yan yung tanso na bushing. So kinain na. Yan o. Yan. Umuuga mga katornilyo. Ito umaalog na. Dapat yan hindi umaalog yan itong sambong leaf spring. Kung hindi na sira yung bogie bushing. So palit ito ng bogie bushing baba na itong sambong leaf spring. Paklasin tong isang buo na to. Tinatatanggal nila, kasalpak lang yan dyan yung itong bogie. Tapos yung tandem ibababa din yan kasi itong yung pin nya papalitan. So yan. So, tanggal na mga katornilyo yan. Kinain na yung kanyang bushing, sira na. So palitin na rin itong pin, bogie pin, palit na rin yan, magkabilaan. Bababa ito isang buong tandem dito, yung mga tornilyo sa chassis magkabilaan. So ibababa yan mga katornilyo. So ito naman yung isang buong tandem, no? Kasamantala muna na pinutol to ng machine shop dito, pinaghati. So ito nakakabit na yan nakakabit na yung bagong bogie pin. Yun yung luma. Ito yung luma na nakakabit dito. Yung isa nandun na, nakatabi na, ginawang sample. Yan. So pansamantala muna na pinutol, pinaghiwalay. So ito na yung kaputol. Yan, nakakabit na yung kabila sa kanan. Nakatornilyo na yan. Yan, nakatornilyo na. Ito na yung bagong bogie pin nya sa kabila. Yan, nakakabit na, nakatornilyo na. So ikakabit na lang to mga katornilyo yung isa. Ikakabit ko na mga katornilyo. So ipaporma ko muna, ilalapat ko. So ginamitan ko muna ng maliit na jack. Yan. Tayo lang yan mga katornilyo hanggang sa tumapat. So sa lagyan dito ng mga utay-utay na kalso. Yung mga tornilyo niyan. So, subukan ko yung tornilyo.
pumasok na. So yan, ay lapat ko na. Yan na, lapat na yan. So may nakasalpak na yung mga tornilyo niyan. Yan, hihigpitan na lang. Ito rin. Yan. May mga tornilyo na yan. So nilagyan ko yan dito ng kalso. Dito kinulasuhan ko sa ilalim. Tapos nilagyan ko, tapos ginakan ko dito. Ito na yung jack, nilipat ko na. Yan. So dito na yung nagdudugtong. Ito ay pinutol ng machine shop. Kaya yan, ipo-full weight ko muna yan. So ipopurma ko muna to, ipitan ko muna yung mga tornilyo ng tandem magkabilaan bago ko i-welding dito. Itudugtong, ipo-full weight. Yan, so higpitan na lang yan mga katornilyo. Pag nahigpitan na yan lahat, pati sa kabila, pag nahigpitan na, so i-welding to, ipo-full weight. Pagkatapos nyan, yun naman yung bogie. Yan. So kakabit na lang yung bogie. Yan mga katornilyo. So may oil seal na yan. Ito yung sasalpakan ng bogie. Yan. Ito rin yung bogie pin. So bago isasalpak itong bogie, kailangan lagyan muna ng bagong oil seal. Yan, may oil seal na yan. So isasalpak na itong bogie na to. Yan. Bago na rin yan yung bogie bushing, itong kulay tanso. Yan. Oh, yan. Ito yung nasira. Pinalitan ng bogie bushing. At saka to bogie pin. Magkabilaan yan. Kaliwat kanan. So bago na yan. So salpak na yan mga katornilyo. So isasalpak ko na to mga katornilyo. Yan. So ito ang forma niyan. Spacer yan mga katornilyo na maninipis. Ito naman yung pinaka spacer niya na malaki. Kakabit ko na itong left spring assembly. Yan. Ito ay left spring to mga katornilyo, 10-wheeler. Ang ginagawa ko, isoso 10-wheeler clock band. May kabigatan na ito mga katornilyo. Okay na lang doon sa kabilang dulo sa may kalagad para may tapat yung ulo ng center bolt
doon sa butas dito sa bugi sa gitna para yan lumapat to. Ito yung nakabuka na yan para lalapat para maikabit yung U-bolt. Okay na yan, nakaporma na yan yung lip spring. Yan, nakababa na. Kulang na yan, U-bolt na lang. U-bolt mga katornilyo. Lagyan ko muna ng pampadulas, grasa para suabe pasok. Pasok na. Ito yung pinaka-nut niya. Bale, tatlo ito. Bale, tatlong U-bolt. Ganon din sa kabila. Pangalawa. Yung nut. Kabila, ganito rin yung gagawin. Kabilaan yan. Na ang pangatlo.
ganyan lang yung forma niyan, mga katornilyo. So, higpitan na lang yan. Gagamitan ng socket, ng 3/4 drive na socket at power under. Tapos, bibirahin ang tubo para mahigpit. So, ganyan ang forma niyan, mga katornilyo. At ganyan magkabit ng bugi at ng tandem. Kapag ang problema ay sira na ang bushing. Yan. Dito supasayat yung U-bolt sa chassis. So yan, hindi na yan mga katorilyo. Hindi na maalog yan kasi bago na yung bushing at saka pogi pin. Yan lang mga katorilyo.